na-upload mo na yung video mo, saka wala nang magagawa o kundi mag-antay na lamang. Kasi maraming nagsasabi na once daw na na-upload mo na, huwag mo nang gagalawin yung thumbnail ito kasi daw magagalit yung algorithm. Pero ang totoo kasi, hindi mo ba alam na baka ito na yung magsasalba sa videos mo na hindi pinapansin kapag pinalitan mo yung thumbnail. Sa video na to ay ipapakita ko sa inyo yung resulta nung nag-upload ako ng una sa isa kong video na hindi naman nabibigyan ng magandang views. Pagkatapos ng 7 araw nung napalitan ko ay tumaas yung views niya. Ito kasing video ko na hindi mo kailangang maging grammarian ay talaga naman dati ay nasa benchmark lang yung views niya or mas mababa pa. Pagkatapos ng 7 days ay napalitan ko yon at napansin ko na tumaas yung views niya dahil nga sa pagpapalit ko ng thumbnail. Pero hindi yun yung nangyari sa akin kasi nga nag-experiment ako at ito ay umana sa akin. Tumaas yung views ng videos ko na hindi nabibigyan ng pansin. Sa loob lamang ng 7 days ay nagbago siya kasi nga pinalitan ko yung thumbnail ko. Mas ginawa kong malaki yung mga text niya, mas kapansin-pansin sa mga viewers. Kasi kung mas bago yung thumbnail mo, tapos mas epektibo siya, mas lalo siyang ipopromote ni YouTube. So kung mapapansin nyo ay 15 views lang siya nung una, tumaas siya. Kasi dati ay 9 views lang siya. So dahil nga po yan sa pagpapalit ko ng thumbnail. Kasi nga kahit yung CTR natin ay simula ng umangat, ibig sabihin, mas naging eye-catching na siya sa mga potensyal na mga viewers. Dahil nga, napalitan yung thumbnail ko. Ang lesson kasi dito ay, huwag kang matakot magpalit ng thumbnail. Kasi, kung hindi mo gagawin yun, kung stagnant naman yung views ng video mo, ay yun yung naiisip ko na makakatulong sa iyo ay bukong palitan ng mas eye-catching na thumbnail yung video mo. Kasi yun yung gumana sa akin. Pwede mo ring palitan ng title yung video mo na ginawa. Tapos ang tips ko sa inyo ay lagi niyong i-check yung inyong tansya. Huwag kayong matakot mag-experiment kung makakatulong naman to sa inyong channel. Tsaka syempre, kapag gumawa kayo, dapat yung thumbnail na yun ay hindi malabo o blurred. Kasi nga, magpapalit kayo na magpapalit. Tapos, yung quality naman ng gawa ninyong thumbnail ay parang wala lang, malabo. Syempre, sinong gaganahan na tingnan yan? So, kayo, ano ba yung mga video nyo na gusto nyo palitan? So, hanggang dito na lang at mag-subscribe ka na para mapanood pa yung mga susunod kong tips bilang isang content creator or YouTuber.